Jesus said unto them, I told you that you would die in your sins. If you do not believe that I am He, you will indeed die in your sins. John chapter 8, verse number 24. Sinabi ni Jesus, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan kung kayo hindi maniniwala na ako ay siya. Ano ang ibig sabihin ni Jesus nung sinabi niyang ako ay siya? Propeta ba ang ibig niyang sabihin o Diyos ba ang kaniyang pinapahiwatig? Ngayong araw, yan ang tatalakayin natin. Napakahalaga ng pag-uusapan natin ngayon kasi dito nagkasalalay kung tayo'y pupunta sa buhay na walang hanggan o sa impyerno. Sabi kasi ng Panginoong Hesus, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan kung kayo hindi maniniwala na ako ay siya. Ibig sabihin, kailangan nating malaman kung ano ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus nung sinabi niya ang mga katagang ito upang malaman din natin kung ano ang ating paniniwalaan patungkol sa kung sino talaga si Jesus. Nitong mga nakarang araw kasi, marami akong nakita sa iba't ibang platform ng social media kung saan doon mariin nilang sinabi na si Jesus raw ay hindi Diyos, ni anak ng Diyos, subalit siya ay isang propeta lamang. Marami din ang nagtatanong sa akin kung paano natin mapatunayan galing sa Biblia na si Jesus ay Diyos at hindi propeta lamang. Kasi maraming tao ang naniniwala na si Jesus ay Diyos at tagapagligtas. Ngunit hindi nila alam kung paano ito patutunayan. Unang-una, totoo naman po na si Jesus ay propeta. Ngunit mali kung sabihin nating siya ay propeta lamang. Bago natin balikan yung John chapter 8 verse number 24, pakita ko muna sa inyo itong mga napakahalagang mga talata sa Biblia upang mas maintindihan natin kung sino nga ba talaga si Jesus. Sa Book of Titus chapter 2 verse number 13, nagsabi, habang hinihintayin natin ang dakilang araw na ating inaasahan, ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Kapatid, unang talata pa lang po ito, ngunit napakalinaw na po ang sinabi na si Jesucristo ay dakilang Diyos at tagapagligtas. At mahalaga po para sa bawat tao na malaman at paniniwalaan ito kasi sa buong mundo, walang ibang Diyos na inialay ang kaniyang sarili upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan at pinangakuhan tayong babalikan upang iligtas sa kapahamakan, lalong-lalo na sa lawa ng apoy na inihanda para sa dyablo at sa kaniyang mga kampon. Kasama na ang mga taong hindi nananampalataya sa kanya. Kaya sabi sa aklat ng mga gawa, chapter 4, verse number 12, sabi, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Bagamat sa mismong talatang ito ay wala pong pangalan ang nabanggit, ngunit kung balikan natin ang verse number 10, ay makikita po natin na ang pinapangaral ni Apostol Pedro dito ay ang Panginoong Hesus po. Kaya kapatid, ito sinasabi ko sa inyo, kahit may relihiyon ka, mayaman o napakalaki man ng iyong relihiyon, kung hindi ka nananampalataya sa Panginoong Hesus, ay wala pong kaligtasan. At tiyak na naghihintay sa iyo ang dagat-dagatang apoy at do'y maghihirap magpakailanman. Ano naman ang sinasabi ng mga propeta patungkol sa Panginoong Hesus? Tingnan at basahin natin ang aklat ng Isaiah chapter 9 verse number 6. Sabi dito, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahanga-hang tagapayo,
makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. So kung napansin natin, ganon rin po ang sinabi ng mga propeta tungkol sa kung sino ang Panginoong Hesus. Aniya, siya ay makapangyarihang Diyos at walang hanggang Ama. Ibig sabihin, ang mga propeta at mga apostoles ay nagkasundo at naniniwala na ang Panginoong Hesus ay dakilang Diyos, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama at tagapagligtas. Kapatid, baka ikaw na lang ang hindi pa naniniwala. Kaya magbalik loob ka na sa Panginoong Hesus para sa iyong kaligtasan. Yung mga nagtuturo na ang Panginoong Hesus ay isang propeta lamang, kapatid, hindi maaring tagapagligtas ang isang propeta. Dahil lahat ng mga propeta ay kailangan din nila ang Panginoong Hesus upang maligtas. At kung sakali iniisip ninyo na wala pa ang Panginoong Hesus sa panahon ng mga propeta, mali po kapatid. Kasi ang buhay ng Panginoong Hesus ay hindi po nagsimula nung inuluwal siya ni Mary. May prueba po ba tayo? John chapter 1, verse number 1 and verse number 10. Sabi, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito. Nanilikha sa pamamagitan niya. Siyan po mga kapatid, malinaw ang sinasabi ng talatang ito, ang Panginoong Hesus ay nakilala noon bilang ang salita na siyang dumating dito sa sanlibutan ngunit hindi tinanggap ng mga tao. Baka sama ka doon kapatid. At sinabi pa rito, sa pamamagitan niya, nalikha ang sanlibutang ito. Ibig sabihin, wala pa ang sanlibutan, nariyan na ang Panginoong Hesus dahil siya ay dakila at makapangyarihang Diyos at walang hanggang Ama. Ayon sa mga talatang binasa natin kanina. Isa pang talata kapatid ang nais kong ibigay sa inyo. Itong nakasulat sa aklat ng Colossians chapter 2 verse number 9. Sa King James Version, ang sabi, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Sapagkat sa kaniyang katawan nananahan ang buong pagkadiyos. Kaya pala sabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 10 verse number 30, ako at ang Ama ay iisa. At sa chapter 14 verse number 9 and 10, ang sabi, sumagot si Jesus kay Felipe, kay tagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Sa verse number 11, maniwala kayo sa akin, ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Kaya mga kapatid, mas malinaw na sa atin ngayon kung ano ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus nung sinabi niya sa John chapter 8 verse number 24 na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan kung kayo hindi maniniwala na ako ay siya. Ibig sabihin, si Jesus at ang Ama ay iisa. Siya ay nasa Ama at ang Ama ay nasa Kanya. At sa Kaniyang katawan nananahan ang buong pagkadiyos. At siya ay dakila at makapangyarihang Diyos, Ama na walang hanggan. Sana huwag tayong mag-alinlangan na ang Panginoong Hesus ay ang ating Diyos at tagapagligtas. Dahil wala pong ibang pangalan na ibinigay sa sanlibutan upang tayo maligtas maliban sa pangalan ng Panginoong Hesus. Hanggang dito na lang po at kapatid, bago po kayo malis sana makapag-subscribe po kayo sa aking munting channel. At po natin na mas marami pang makapanood sa mensaheng ito at pindutin nyo na rin po yung notification bell kasi marami pa po kong gagawing mga mensaheng katulad ito. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo at God bless.